mga kausapang pantahanan! Kamusta na po kayong lahat? At kami po ni Mami Narlene ay sasalubong ng pre-New Year celebration dito sa ating pong Usapang Pantahanan episode about New Year resolution. Ayan, Mami Narlene, Happy New Year to you! Kamusta ka na dyan sa Leyte na nag-e-enjoy ng celebration with your family ng New Year? How's the holiday season in Leyte, Mami? Happy New Year, Mami Fem! And of course, sa aming lahat kausapang pantahanan, greetings from the beautiful province of Leyte, specifically Tanawan, Leyte, my hometown. Ay naku, Mami Fem, napakasaya ng Pasko dito. At hinihintay ko naman ngayon ang nalalapit na pagbukas ng bagong taon kasi napakaingay ng aming bayan, although bawal ang putok-putok, pero ang mga tao rito ay gumagamit ng torotot. Umiikot yan sila lahat at mga lata ikinakabit sa mga sasakyan. And then of course, pagka 31 ng gabi ay syempre yung simba ng midnight mass. And then sa morning naman, ng mga alas 10 ay another mass naman para sa mga seniors na katulad namin na takot lumabas because of putukan. Kahit sabihin natin may designated place, nakakatakot din yun syempre. Pero of course, mga kausapang pantahanan, it's another new year, 2024. And of course, Mami Fem, ang ating pag-uusapan ay New Year's resolution. Yeah. No? Walang kamatayang kahahanda ng New Year's resolution every year. Why do we have to make New Year's resolution? Of course, it is to guide us to have a better outlook in the new year. And although we cannot follow, but we see to it that we do some writings of what should we do for the new year. No? Every single year, we never really stick to them actually. So with our own episode dito sa Usapang Pantahanan, bibigyan lang namin kayo ng mga ideas and try to help you make your New Year's resolution possible. Ako, Mami Fe, meron akong isa na ilalagay sa aking New Year's resolution. Isa pa lang. Sige Mami Fem, ikaw naman, anong iyong New Year's resolution na pwedeng i-share sa ating mga kabarkada? Yan, Mami, maraming salamat sa napaka-gandang intro mo, no? Tungkol din sa New Year resolution. Tama yung sinabi mo, Mami, na ito ay lagi nating napag-uusapan pag New Year. Most of the time, well, may natutupad, may hindi natutupad. Pero ito ang aming mga topic na aming pong kwentuhan ngayong nalalapit na po ang New Year. Ano nga ba ang mga New Year resolution ideas for 2024? Ayan, Mami. At isa nga dyan, ayon sa ating research, Mami, take note, Yes. no? Na ang pwede nating gawin for 2024 ay humanap daw tayo ng ano po yung ating passion. Kung saan tayo, kumbaga mga bagay na atin pong kinahihiligan, no? Not the way you look, no? So, ang isa sa mga example po dito ay, for instance, nais niyo pong sumeksi. Yan, no? Pero dapat pala, ang ating mindset, hindi ho yung pagpapasexy o pagpapamacho, no? Maaring kayo po ay magkaroon ng interes dun po sa pagpapaganda ng ating katawan sa pamamagitan po ng mga simpleng exercise, which is passion, no? Passion ng bawat isa kasi na gumanda ang katawan. Pero dapat hindi ho lagi tayong mag-iisip na magse-sexy ka kagad, no? Ay, kasi marami yung tatrabahuin, no? Ang ibig sabihin nito na you are doing it because you love doing it. It's not because you want to look good. Diba? Kasi minsan, tama naman yun, you want to look good because you want to do that. Kaya lang, kapag ka napipilitan lang tayo, parang hindi siya effective. Di ba, Mami Narlene?
Kaya mas maganda to Tama. focus on a passion. So, hindi, aside dun sa aking example, kunyari sa art, no? Gusto mong magkaroon ng mga art pieces or yung mga gusto mong output na mga yung mga magagandang art projects. Yes. O kaya lang, hindi mo siya passion, so pwede mong gawin. Pero mas maganda sana kung siya po ay talagang kusang loob mo gagawin dahil yun po ang hilig mo. So in other words, hanapin po natin kung ano yung kinahihiligan natin at doon tayo mag-focus. Ayan, Mami. Kaya naman, yung second na Ayan. Work out to feel good, not be thinner. Minsan kasi, obsessed tayong mag-workout para pumayat. No? At lagi nating binabantayan ang scale. Kung tayo ba'y lumiit, o tayo ba'y nagbago. No? Dapat, tayo ay nag-workout hindi dahil para maging sexy tayo at maging competitive sa iba, kundi para tayo mismo sa sarili natin na makakaramdam tayo na medyo magaan ang feeling natin, medyo light na tayo. Kasi minsan, ang tendency ng iba nag-workout, hindi tuloy natatapos dahil na-frustrate. Isang buwan na siya nag-workout pero hindi pa siya pumapayat. Kasi ang kanyang thinking na pag nag-workout, papayat ako. Eh, siyempre pag nag-workout, kasama din yan yung food intake. Hindi lang yung exercise, di ba? Exercise kan exercise. Mag-gym ka pa. Eh, pagkatapos naman, paglabas naman niyo sa gym, saan kayo pupunta? Sa Starbucks, magkakape, mag-cake. Eh, ano yun, di ba? So, kailangan, pag nag-workout tayo, ito ay para lang tayo makaramdam ng kagaanan ng loob. At alam mo rin yung nakakadagdag sa confidence yung, ang feeling mo lang na ang gaan mo, ang sexy mo, because you're doing something. No? Be more active and feel how amazing it is to be light and having the zest and energy. Yun ang importante doon. Kaya work out to feel good, not to be thinner. yes. Pero pwede rin maging thinner. Pero, isinasamahan niya ng mindful eating. Yes. Mami Fem. Yes, Mami. I totally agree, no? Because, well, speaking from experience, pagkakatapos ng yoga, I feel good. Yes. Kasi yan Diba? naman ang effect ng exercise, Mami. When you exercise, you feel good because of the hormone Yes. or endorphins, no? It's the happy hormones. It's an hormone na pinoproduce na sarili nating katawan after we exercise. Zumba man yan, workout sa gym na may mga weights or yoga or whatever exercise. Kahit nga walking nga lang yung endorphins tumataas, ano? And it will make us feel good. Ayan. Siyempre, tama yung sinabi mo kanina na after workout, ito na. Kakain ka naman to the max. Yes, oo. Tama yung ating mga goals. Talagang hindi talaga siya matutupad. Ganon. Yes, Yan. And another, Mami, itong mga simpleng ideas na pwede nating ilagay sa ating journal or sa ating listahan sa cellphone. Ano yung pwede nating gawin. Lalo na yung give one compliment a day. Kasi tayo mga Pilipino, hindi natin minsan to nagagawa o madalas hindi Yung bang when you give one compliment a day, yung pinupuri mo yung kung sino man yung nasa paligid mo. Binigyan mo ng appreciation. Kunyari, ang ganda ng kanyang buhok. For instance lang, uy, ang ganda ng buhok. Oo. Uy, ang ganda naman na kung ano man yung maganda doon sa taong yan. Or kahit hindi naman yan sa panlabas na anyo Yung bang, uy, ang bait mo naman. Oo, di ba? Wow, thank you ang galing mo. Nakakaano ng puso. Oo, every time ako talaga, I give compliment. Hindi dahil sa deserve nila, kundi sincere. Kung kailangan magbigay. Kasi, di ba, dapat mag-appreciate tayo ng mga tao. Yes. Dapat natin i-withhold yung mga compliments na
Mm-mm. Gusto pa nung tao, ba't hindi mo naman siya Mm. compliment? Kaya siguro magandang ano to na kahit na minsan natitempt tayong wag magbigay kasi naiinggit ka or buti pa siya, nagkakaroon ka ng mga Mm. iba-ibang negative thoughts. Mas maganda po na Mm. isang antidote dyan o isang paraan para mawala yung inggit sa atin ay magbigay tayo ng Yeah. compliment. Yan. Mm. Okay? And it Mm. will make you happy, di ba, Mami? Kasi kung sino po Oo. yung binigyan nyo ng compliment ay maliligayahan dahil may naka-appreciate doon sa kanyang Oo. ginawa. Correct. Oo. Yan. Katulad Mm. niyan, siguro i-compliment ko yung napakagandang Christmas tree ninyo, Mami. Bukod sa Oo, kagandahan, gawa ng kapatid ko yan. oo, bukod sa kagandahan mo, ay maganda yung background ng Christmas tree. Ayan. Ang ganda nga ng Christmas tree niya, ligaligaya. Oo nga. O yan. Okay, Mami, another New Year resolution idea. Tsaka, Mami, maidagdag ko lang Hmm. malay mo, yung bibigyan mo ng compliment sa araw na yun, ay kailangan niyang to boost her or his moral. So, Totoo yan. minsan, di ba, kung talagang sincere pagbigay mo ng compliment, it will come out in your mouth na talagang with sincerity, with love. At nagkataon na yung pala ay kailangan niya sa araw na yun because may mga bumabagabag sa kanyang isipan, sa kanyang puso. So when you say something good to a person, aba, nakatulong ka sa kanyang pananaw sa buhay at ang aura niya gaganda. Yes, Diba? Mami, nakaka-boost ng moral. Ayan, Mami, in connection with that, ano naman yung susunod? Okay, yan. Do random acts of kindness. No? We can all be kind and it won't cost us anything. When we learn to love others as we love ourselves, we tend to do some kindness. No? It may be being gentle with our words and our actions. In this era of social media, let us not encourage words and let us encourage words and pictures that will make them smile. Acts of kindness and generosity makes the world a better place. Let us be caring, compassionate, and believe it is better to be thoughtful and kind than bully. Let us see to it that every day we give smiles and make a big difference in the world. Alam mo, Mami Fem, yung random acts of kindness, hindi naman kailangan napaka one time, big time. Yun lang, may makita kang matanda na tatawid na mag-isa, alalayan mo, tulungan mo, naku, napakalaking bagay na yan dun sa matanda o sa senior na yung tutulungan. No? O dun naman lang sa upuan, minsan wala na rin talaga yung gentleman sa panahon ngayon kasi we have also to understand mga pagod din galing sa opisina, mga pagod din sa trabaho, pero minsan it touches our hearts pag may nakita tayong lalaki na ino-offer ang kanyang upuan sa babaeng nakatayo, di ba? Yes. So these are small kindness, pero it means something to the person na binigyan mo nitong kindness na ito. Diba? Yes. So, So let us always do random acts of kindness. Yeah. Yung simple Kahit sa neighborhood, o kahit sa kapitbahay, di ba? Tumulong ka lang magwalis ng kapaligiran niya dahil ang nakatira ay medyo matanda na. Aba, napakalaking bagay yan sa isang tao. Hindi na kaya magwalis pero nakita niya ang kanyang lugar ay malinis because the neighbor helps in making the area clean. Yeah. That is kindness. Yeah. At siguro isama na natin dyan yung the way we approach a person or yung Yes. paano natin sila, kunyari, recently lang sabi, Mama, how can I help you? Mga ganon, no? Oo, di ba? How are you? How are you doing? Oo. Ganon. These are random Yes. acts of kindness sa pagmamagitan ng pagtatanong, no? Kamusta ka na? Mm. Hindi mo yun, ano yun eh, iba ang dating nun sa isang tao. Talagang nagpi-feeling nun ay nagki-care ka for Yes, for oo. him, for her. Eto, Mami, Yan. tingin ko ang mga tao kailangan nito kasi lagi tayong nasa internet. So, maganda na hikayatin natin muli ang ating mga sarili to read a book. No? Yes. Kahit hindi month, pili lang kayo isang libro. Isang libro. Taon, pwede naman yun eh. Yes. Actually Ipis. ngayon,
ang inaano ngayon, Mami, sa mga bata ay to read yung physical book. Yun, physical book. Yes. So, tayong mga adult, I think kailangan din natin to. Marami naman po tayong mga selection ng mga libro sa libraries, meron naman po sa Yes, sa correct. mga malls na minsan nga Mm. pinabigay na nga lang mga libro, no? Oh. Ayan, Mami, read a book a month. Isa po yan sa pwede nating gawing resolution. Yes. Yes. And next, Mami, ito, paborito ko yan. Nako, ito. Ito ang dapat nating gawin pagpasok ng taon. Clear out the clutter. Clutter stresses you out. No? Let us learn to organize and clean our place. Let us learn to let go of some of our stuff at home. I think, Mami Fem, this is my number one list in my New Year's resolution. When I go back, I will start with my stuff when I was still teaching. Kasi minsan, napaka-sentimental sa mga gamit ko na nagtuturo pa, para ayaw mong i-let go, no? I need to let go of some of my sentimental things, which eventually, sometimes, it really accumulates dust, no? Para kailangan yung aking ding working area dun sa bahay, hindi rin ako pagsulat kasi naandun yung mga folder, yung mga ganito, kasi nakikita mo yung ginawa ng estudyante mo, yung, di ba? So, siguro, it's time to let go and declutter our places. Yeah. Anyway, kung gusto mo talagang siya i-preserve, picturean mo na lang isang folder, doon mo ilagay. So, anytime you want to get back, bubuksan mo lang yung pictures, di ba? So, well, that's Yeah. one way. And siguro, Mami Fem, I will also start sharing some of my knickknacks at home na pwede kong ipamana, ipamigay, para naman mapunta sa mabubuting kamay at maalagaan din naman. So, Yes, let us start clearing our places. Nagkaroon Yeah. tayo ng isang episode dyan about decluttering, yung kay Yes, oo. Maricondo. Yes, Na oo. parang ang sinasabi ni Maricondo ay meron kang boxes to classify all your clutters. It will, if it will make you happy, then keep it. If kung hindi mo siya kung hindi ka na happy doon, then it's time Let go. to let go. Mm, Ayan. yes. So yung episode na yun, baka i-revive natin Oo. Yes. para po oo. maano natin. And of course, Mami, ito naman ay parati na nang ito, no? Kaya lang, siguro, for this 2024, mas madibdiban na, no? Yung reduce your waste. Kung Yes. noon, kunyari, hindi tayo nagwe-waste segregation, siguro ngayon dapat i-ano na natin yun. Ating isabuhay, no? Pero aside dun sa garbage segregation, when you say reduce your waste, mas malalim na na mga practices. Mas ibig sabihin, for instance, instead of using plastics, pag Yes. you use your reusable bag, no? Ganyan. So, in my sa everyday ko, Mami, handbag, lagi akong merong reusable bag na manipis lang siya. Correct. Oo. Correct. Every time na pupunta akong grocery, yun yung lagi kong binibigay din sa bagger. So, that's one way. Pero there are other ways to reduce your waste. Pag namamalengke, for instance, merong mga tao na ang practice nila is to bring their own Tupperwares. Para Yes, correct. hindi na ilalagay pa sa plastic. Yun, mga ganun. Oo. Reduce Correct. your waste. And of course, ang dami nating niyan, Mami, mga episode. Oo, di ba? Recycling, upcycling. Recycling. So, Yes, oo. siguro kailangan nating i-share pa rin yan para Yes, oo. ma-remember natin ano yung mga yon. No? Lalo na yung Correct. naalala mo yung sa cooking oil, how to maximize the use of used cooking oil. Yan. Okay, next is volunteer. Yan. So, volunteering does not select ages, no? Kahit bata ka pa, pwede ka mag-volunteer, no? This is one way of having a good mental and physical health.
You're doing something kind and selfless to others. You will also create a ripple effect if you volunteer to share your skills and to other people, such as cooking, baking, sewing, and other worthwhile activities. Hindi naman kailangan na masyado kang big time para mag-volunteer. Alam mo, mag-share ka lang ng iyong time to serve, lalong-lalo kung merong sa inyo malapit na mga place for elderly. Pwede kang pumunta doon. Kung marunong kang kumanta, kantahan mo sila, lalo na sa hapon o sa time na meron silang siesta or meron silang, not siesta kasi natutulog yon. Yung time na meron silang activities, pwede kang pumunta doon, kantahan mo sila, kwentuhan mo sila, or mag-read a book ka sa kanila. Napakalaking bagay yan. Ngayon, kung meron naman kayong mga place for children, pwede mo sila din turuan magbasa, pwede mo sila turuan ng mga arts activities. So, walang pinipili po ang pag-volunteer. Kaya lang, when you volunteer, it should come from your heart. Hindi nag-volunteer ka kasi may ulo mo, no? When you volunteer, kailangan sincere ka and you are really willing to give yourself to these people. Kaya nga selfless love, ika nga. Yan, Mami Fer. Thank you, Mami. Ang daming opportunities to volunteer. Yan. Yes. Mahanap-hanapin lang po ninyo dyan sa inyong community and online. Yan. And of course, ito, Mami, favorite ko to, no? Ayo. Ito na small budget. Kumbaga, tayo, kasi natatakot tayo minsan ng mag-travel dahil gastos, ganyan. Oo. Kung marunong kang magkaroon ng diskartihan na lang yan. For instance lang, no? When you travel, make sure na may kakilala ka doon. Oo. That's one way, no? To travel on a small budget. Hindi ka na ng hotel. You just have to ask a friend na i-accommodate ka. Sana, no? Ma-accommodate ka. Oo. Tapos siguro your friend will going to show you around. And most of the time, pagka may bisita kasi, lalo na kung ikaw yung pupunta dun sa friend mo, sila magvo-volunteer sila na samahan ka. Yes. I think that will minimize yung mga expenses when you travel with small budget. And it takes preparation talaga when you travel, no? Ayan. So, Mami, wag tayong masyadong, kumbaga, sa motherhood series natin to na when we travel, we plan. Of course, part of it is, of course, the budget. No, So, kaya, let's travel this 2024. Tamang-tama, Mami. Marami mong travel. Lalo na ako. Yes. Abay, ikaw alis ka, di ba? Masyadong malayo yung pupuntahan ko. At naging small ang budget because I raised resources like scholarship. Yes, tuwag ako sa iyo na approve ang iyong di ba? Very happy ako sa iyo. Scholarship and the research. So, kailangan, it's also with divine intervention. Kasi kung ng Diyos na. Talagang it's your time to shine. Oo, it's your time to shine. It's your time to travel. Yes. Ayan, Mami. Ayan. Oo. Kasama rito ang drink more water. No? First of all, we have to take care of our bodies. Drink more water and free yourself from different diseases. 75% of us are chronically dehydrated. Migraine, headaches, body pains are causes of not drinking the right amount of water daily. Refrain from soda and sweet juices. Mas maganda po laging drink water. Minsan lukewarm, no? Pero hindi na rin daw po maganda ang cold water. So, na lang, yung talagang lukewarm na lang o kaya yung wala talaga siyang lamig. Anyway naman, mas madali na absorb yun kung ang ating tubig ay hindi cold. Kasi mas maraming effect. May side effects din daw po ang pag-inom ng malamig na tubig. Pero pag lukewarm water, nakakatulong yan para ma-clear sa ating system. Especially, paggising nyo sa umaga, uminom kayo ng lukewarm water ng 2 baso before anything else. And I tell you, after that, makle-cleanse ang inyong body. And you will appreciate that. Okay? Yes.
So, please, drink more water. Yan, Mami Fem. At Oo, isa pa pala, huwag daw iinom ng tubig habang yung kumakain. Kailangan 30 minutes bago kumain, nakainom ka na ng tubig. Tapos 30 minutes after kumain, saka kainin ng tubig. Para daw mas maganda ang digestion. Kasi habang umiinom daw at kumakain at sinasabay ng inom, lumulutang-lutang lang daw ang food sa tiyan. So, hindi siya na-digest na maigi. Okay? Narinig ko po yan sa isang doktor. Great idea, Mami. Kumbaga may scheduling ang doctor. Hindi lang basta-basta, 8 classes, tapos na, no? Pero, dun pala sa ating pagkain, kailangan naka-schedule din siya. Hanggat maaari. Ang narinig ko naman po ay sip lang, sip. You don't have to drink a lot while eating. You just have to sip kung kailangan po ninyo ng tubig. Yan. Kasi minsan, di ba, meron tayo nakakain na, nasasamid ka, ganon. Oo. Pero huwag naman yung inuubos yung tubig. Tama, sip lang. Pag ganun yung ako lang, sip nga lang, sip. Di ba? Konti lang. Ayan. Yes. Yung sabaw-sabaw, kung may sabaw, sabawan. Yung na sa sabaw. Ayan. And of course, Mami, ito, na-emphasize na natin yung mga past episodes natin. We need to save and invest. At I think ito ang isa sa pinakamagandang New Year's resolution idea. To save and invest. Maraming paraan to save. Hindi lang sa pera. Yes. Pero dito sa ating tip na to, since save and invest, tungkol nga ito doon sa kung may na-save kang pera, then kung medyo malaki-laki na siya, ay natin, mag-try tayo mag-invest upang yung ating pinaghirapang pera ay lumago, no? Kung naalala may mga sa mga dating episode natin on financial stability, yung paano magturo ng finance sa mga kabataan na there are ways na yung tinatawag na compounding interest. Pag ginagalaw yung in-invest mo sa isang credible, credible. Yes, sa mga hindi scam, walang scam, no? Yung sa mga yung insurance company. Marami kayo nagtutulong-tulong ako, Mami Fem, na ako. Pag nagtutulong-tulong kayo ng maraming pera doon na nilalago, tapos paluwagan, mas malaki ang investment. Maliban sa paluwagan, yung mga parang, ano bang tawag natin yan? Pyramid. Ako, Mami Fem, tumatanda na ako. Anyway, malala ko. Ang lang dyan is, when you invest, make sure na reputable yung company. Yes, oo. No? Kasi ang dami na nagugoyo, no? Dahil marami tayong kababayan na nagpapatulfo pa nga, marinig mo na lang sa tulfo. Hinahabol-habol na nila yung nangako sa kanila. Pero ito yung sinasabi ng mga authorities, lalo na sa Securities Exchange Commission, at yung mga iba pa pong mga financial advisor, na kapag pinangakuan ka ng 10% monthly, Ay, oo, naku. That's malabo yun. True. Oo, hindi siya. Yes. Sapagkat ang paglago po ng pera, hindi ganun kadali. Hindi kadali. Kaya lang, kahit na anong paalala ng ating mga financial teachers in the country, meron talagang pa rin, nagugoyo kasi ang tatamis ng pagsasalita Yes, oo. Pero, mga sweet talks. So I hope na maiwasan natin kasi sayang din naman kung 1 milyon na isinugal mo yan. Kasi marami milyon-milyon pa nga ang ini-invest. Kasi nga naman, the higher, kunyari kung may 1 million ka, how much is 10% of that? 100,000, di ba? O di parang buhay na buhay ka na, kahit di ka magtrabaho, may 100,000 ka. Pero hindi nila alam na yung palang binibigay sa'yo, yun din yung pera mo. Oo, correct. Parang pinakakaano ka lang, pinapasakay ka lang. Tapos kunyari, after 6 months, wala na, no? Wala na. Doon sa 1 million mo, 600,000 napunta sa'yo, kumbaga yun na yun. Yung 400k nasa kanila na, iniwan na nila. Mas maganda, Mami Fem, yung sinasabi ko, cooperative.
Yun, oo. Yun, oo. Yun Cooperative. yung mga co-op. Yan. Nako, Sige, magkaroon siguro tayo ng isang episode about co-op, no? Para magkaroon tayo Mm-mm. ng idea how to invest. Yan. And then, next, ma'am. Yes, oo. Okay. Next, talk to yourself with kindness. Yan. Mahalaga po yan. If we can say good things to other people, be nice also to yourself. Don't criticize yourself. Think nice things about yourself. You should be the first one to say good things about yourself. Diba? Kasi minsan, na talagang mayroon tayong instances na nadadown tayo. Tapos minsan may mga bagay tayong nagawa na feeling natin na frustrate ang mga kasama natin, para nagkamali ka, para minsan sinasabi, naku, talaga hindi yata ako marunong. Talaga. No, don't do that. Remember, wala pong perfect na tao. Maraming nagkamali. Isa ka na dun. Pero it doesn't mean na aapuin mong sarili mo. Sasabihin mo, naku, maari yata ang judgment ko ay mali. Siguro tingnan ko nga, sana ako nagkamali. Pero kaya ko yan, mababawi ko yan, di ba? Dapat ganun. Hindi yung, naku, kasi tatanga-tanga ko, kasi ganito ko. No, don't do that. Kasi sino pa po ang aangat sa inyo, kundi ang sarili ninyo. Hindi ko naman po sinabing buhatin yung sarili yung bangko. Ang ibig ko lang sabihin is, be kind to yourself, especially sa moments na parang feeling nyo nagkamali kayo, feeling nyo yung pinagagawa sa inyo hindi nyo nagawa, tapos feeling nyo makasama ninyo, pinag-uusapan kayo, let them be. Basta ikaw, alam mo, kaya mong gawin yon, nagkaroon lang ng medyo hindi tama sa decision making mo, but then, meron pa rin tayong time to fix it. So, kayo wag niyong masyadong inaapi ang sarili nyo. Dahil if you do that, wala iba magtatanggol sa sarili nyo kundi kayo. So please, be kind to yourself. Huh? Kind to yourself. Walang ibang magmamahal sa sarili mo. Yes. Sa sarili mo din eh. Diba? Although tama po yung sinabi mo, mami, na kaya minsan ng tao nawawala ng self-esteem o pagpapahalaga sa sarili because sa sarili nila mismo, inaapi nila sarili nila. Oo, correct. No? Kaya naman kailangan tama yung sinabi mo na magkaroon tayo ng positive outlook sa pagkakamali natin. Kasi hindi naman talaga tayo perfect. Oo. Marami tayong mga examples sa buhay natin pero syempre, life must go on because there's no Yes, perfect. oo. And of course, mami, ito talaga Ayan. para sa ating lahat ito. Yes. Number one ito, don't buy things you don't need. No? Oo nga, minsan ako din dyan. Kumbaga, kailangan magmuni-muni ka eh. Kung itong bagay na to na nakita mong maganda, ito ba ay ikamamatay mo ba to? Kailangan talaga, yes. Yun naman Kailangan ba? Kailangan ba? Mamamatay ka ba kung hindi mo bilhin, no? Mga ganyan, no? Ano ba yung mga example nito? Siguro, well, bags. Shoes. Oo, Bags. I think yung shoes, importante siya eh. Dahil yan ay part of clothing. Pero yung mga bags, kung marami ka ng bags, tapos meron ka nakitang bag na gustong-gusto mo, well, yan yung mga tipong mapapaisip. Tapos nakasale siya. Nakasale, di ba? Tapos mga Kaya wag kang pupunta pag sale. one piece na lang siya, ganon. O di wala, sira budget. Anyway, maraming pagkakataon. And I hope na wag na tayong bumili ng mga bagay na hindi natin kailangan. Tsaka kasi nagka-clutter sa bahay. Nagde-declutter ka, tapos bibili ka na naman ng kung ano-ano, di ba? So better not to add another material unless kailangan mo siya. Okay, next is Ayan. Be kind on social media. Dito minsan na nakakalungkot kasi may mga nag-aaway sa social media sinasabi, may mga sama ng loob sa social media sinasabi. According to Julian of It's Blitz, everyone who uses social media should strive to empathize more with strangers and respond to others on the internet with kindness. Don't let hate or bullying be motivation for interacting on social platforms.
wala namang magandang maibibigay mga kausapang pantahanan, mga kaibigan, kung ang inyong galit ay sa social media nyo ilalagay. Kasi ano ba naman ang pakialam ng ibang tao sa inyong pinag-aawayan, di ba? At ano naman ang mapupulot ng mga makakabasa if you will wash your linens in public. Minsan kasi doon ilalagay ang mga sama ng loob na hindi naman po dapat. Sa social media, dapat natin ilalagay yung something na nakaka-inspire, something na one will be able to smile pag nakita ang iyong comments, ang iyong post. Kasi ako minsan, Mami Fe, pag mayroong post na maganda, talaga pag tawa ko ng tawa, nagko-comment ako, I like your joke, ha? O kaya, I like your post. Ginagagal ako para ma-appreciate naman nung na yung palang sinabi niya ay merong na-touch, di ba? So, let us be kind on social media. Kahit anong galit nyo sa inyong kaibigan, sa inyong mga kapatid, sa kamag-anak, hindi naman ho dapat na sa social media nyo ilalagay at isusulat ang sama ng loob nyo. Kung gusto man ninyo, ay dito kayo sa private message para kayong dalawa lang nag-uusap. Hindi yung buong bansa at kahit sa ibang bansa, sa ibang country, ay mababasa ang inyong pinag-aawayan. No? Let us be kind. Wala namang mawawala kung kind tayo sa isa't isa. Yan. New Year 2024, tanggalin na natin yan sa pagsusulat ng anything na nakakasira, nakakasama, at syempre nakakabigay ng differences or misunderstanding sa kaibigan, sa pamilya. Yan. Yes, Mami. Thank you. Very well said. Ayan nga, in connection with Ayan. that, let go of grudges, no? Kumbaga, yung mga nakabaon pa sa ilalim ng baol, no? Yeah. Ng memories. Oo. Kumbaga, batang-bata ka pa lang hanggang, inuungkat pa rin. Or kung yung pagkakamali. Hindi na natapos. Oo, yung pagkakamali ng asawa mo ng 30 years ago, ay talagang ungkatin mo siya. No? Yung mga ultimong mga hindi yung burara, ganyan, or kung ano, or yung mga kasalanan, no, na hindi mamatay-matay yung puso. Nagkaapo-apo na, hindi pa nagkakasundo. Kumbaga, happy tayo dapat lagi. And let us be more considerate. Kasi wala namang perfect tao, di ba? Let us be more and be patient. Ganun talaga eh. Hindi naman Yes, be understanding. Be understanding. Kasi nga, hindi naman porke kunyari ikaw, feeling mo, perfect ka na, no? Pero ibang tao, madidisappoint ka talaga if you raise your standards. But then, you let go of grudges na lang. Kung may tampo ka, yung mga simple-simpleng tampo lang, naku, i-let go mo na yan. Marami pang mga pwedeng pagkaabalahan na mas productive na pag-split. Yan. At syempre, we want to deal with other people na magaan ang loob natin. Hindi tayo yung parang, kasi when you have grudge, diba, parang ang hirap makisalamuha dahil meron kang something sa damdamin. Yes. Dapat i-let go natin. Well, it's easier said than done, Mami. Yes, Mami Fem. Lalo na kung yun nga, no, naka-offend or ay big. Pero I think time will heal all wounds naman. Yes. And I hope that this 2024, kahit papaano, kasi may mga kasalanan na pwedeng palampasin. Meron namang iba na talagang nanamnamin mo yung sakit. Or kailangan mong magbigyan ng oras. Depende naman. Pero, of course, kung matagal-tagal na yan, then let go. And move on. Yan. Lalo na siguro sa mga heartbroken mommy. Yung mga nagoyo ng mga beat ng kanilang boyfriend. Yes, oo. Minsan kasi dapat tanggapin na it's not meant to be. Ba? Hindi meant to be, let go na. Kasi baka meron mas maganda pa para sa'yo. Diba? Ganun lang yun. Kaya lang, syempre, yun nga yung mga sinasabi ko sa'yo na it's easier said than done. Yes, oo nga. Oo. We have also to understand the feeling. Oo, yan. Okay? Next, Mami. Okay, yan. ayan. Bagay sa'yo yan. Sige, para mawala yung grudge na yan. Start a new hobby. Diba? Oo. Do new stuff.
Huwag kayong matakot mag-umpisa, no? Let yourself blossom in 2024. No? Don't be afraid to explore new things. Enroll on things that interest you. For seniors, it's not too late to paint. Abay, kahit pa-abstract lang yan. Pag ginawa mo at prename mo, achievement mo na yan. Kung gusto mo rin mag-artista, pwede. Diba, pwede ka na role ng nanay, ng lola, ng tiya. Oh. To sue or to be an entrepreneur. Wala pong pinipiling edad pag may gusto kayong gawin. Ang kailangan lang ay yung willingness to learn. And of course, to adapt to the new technology. Wag lalo na sa computer. Huwag kayong matakot mag-aral gumamit ng computer. Malay nyo, senior na kayo pero nakakuha kayo ng trabaho because you can use the computer at makakabigay sila ng trabaho sa iyo dahil naintindihan mo computer. Imagine, at your age, ano ka na, techie ka na because you learn to study or you ask your apo, your mga anak-anak to help you understand how to use the computer. Yan, di ba? So, Yes, don't worry. Start a new hobby. Walang mawawala sa inyo. Yes. Achievement pa yan. Yan, tama yan, Mami, no? I remember one senior citizen, meron siyang nagtaka ako talaga, tuwa ako sa kanya kasi ang kanyang business ay printing, all functions ng computer. Tuwa ako sa kanya, marunong siyang mag-print, marunong siyang lahat ng pwedeng gawin, no? Kaya tuwa talaga ako sa kanya. Ayan. And next is of course, katulad ng mga nabanggit natin, Mami, remove negativity. So maraming negative, no? Negative vibes. Ano pa bang mga negative, no? Anything na hindi na dapat pagkaabalahan dahil negative, no? Negative thoughts sa isipan natin, yung wala kang belief sa sarili mo or baka hindi ko kaya. Yes, oo. Negative thoughts about sa kapwa mo, no? Hindi lang sa sarili mo na ikaw ay ano ba tong si ganito, si ganyan, no? Kumbaga judgmental ka na. Yan. Yes, oo. Okay, negative pagdating sa action mo, no? For instance, gusto mo lagi kang galit, no? Lagi kang masungit. Yan. It's another negative action. So, iwas-iwasan natin 'yan. Yung inggit sa ibang tao. Diba? Yes, totoo yan. Inggit sa ibang tao, I think that's one negative behavior na iiwasan natin kasi let's face it, Mami, no? Hindi lahat ng tao ay pare-pareho. Merong nagiging successful, merong hindi naman. So, siguro, ang magandang na lang dyan, ang attitude natin dyan, maging inspirasyon natin yung mga taong naging successful. Yes, Hindi correct. yung parang dahil nainggit ka, i-chismis mo na siya kung ano-ano yung mga gusto mong i-chismis para lang din masabi mo na hindi naman yan magaling o ganito ganyan kasi sige ganyan. No, may mga ganyan kasing tao. So anything na negative. In our Mami, in our words, when we speak unkind words, yes, it's another negative, So, anything na hindi maganda, huwag na nating let's remove and huwag nang sabihin. huwag na nasabihin or maging tayo, tulad ng mga nabanggit natin kanina, be kind. Yes. Yung random kind of, ganyan. So, yun na yun. Kindness talaga. Ayan, Mami. Isa lang naman, Mami, magandang negative sa buhay natin eh. Ang negative tayo sa COVID. Yun Yes, lang. Mami. COVID negative Diba? ka. I think, huwag mo i-remove yun. Magiging positive ka. Sa COVID. Okay. Ayan, ito sa'yo. Next, guided meditation. Meditation offers a whole host of science-based benefits, including reduced stress and anxiety,
and improve memory and attention span. Okay? So, maraming pwede nating puntahan para dyan sa guided meditation na yan. Meron nga nire-recommend yung app like Headspace. Dito kasi pag natututo ka mag-meditate, para bang yung nawawala yung clutter din sa mind mo, no? Nagpa-function ka lang maayos. Kasi nalilesen yung mga anxieties mo, ang worries mo. So, try meditation. Lalo na ngayon na maingay, magulo. Siguro talagang ito ay isa nating dapat tuunan ng pansin. Para hindi rin tayo parang aligaga palagi sa buhay. Diba? Alam ko, Mami Fem, ginagawa mo yan. Oo, pag nag-yoga kami, ang unang instruction ng yoga teacher is to lahat ng cares of the world, alisin mo and concentrate on the exercise. Yun, no? So, guided meditation yun. Pero you can, kahit di ka nag-yoga, meron kasing akong friend before na alam mo ba, Ate Kanya, na you can do your own meditation kahit magulo ang paligid mo. Yan. So, ang ano lang... Siguro punta ka lang sa isang kwarto, natahimik. Si Mami, meron siyang sinasabi sa akin na you just have to close your eyes and then you just feel the energy sa sarili mo. Just think of happy thoughts, gano'n. Kasi para makakonsentrate ka talaga. Kahit magulo yung paligid. So, may mga ganung may mga ganung exercise and it takes practice, Mami. Yes, It correct. takes practice, yan. Anyway, marami naman pong mga YouTube na pwedeng pwede. magturo sa atin dyan. Yan. And of course, Mami, pay it forward. Kasi lahat ng mga tao na talagang tumulong sa atin throughout our journey, correct. we need to return, no? Yes. Give them something, kahit hindi siya material, pero correct. yung pagtulong ninyo doon sa mga taong tumulong sa inyo. Hindi lamang yun, Mami, no? Pag sinabi mong pay it forward, hindi lang doon sa mga taong tumulong sa inyo, kung hindi, tulungan mo yung ibang tao. Iba. Yes. Na nais mong tulungan. Kasi merong mga taong tumulong sa iyo, kaya kailangan mo rin tumulong. Pay it forward. Extend mo sa iba. You extend it to others. No, parang nangyari din sa akin na nung nag-aaral pa ako nun sa grad school, maraming professor ang tumulong sa akin. No, para matapos ko yung aking degree. At ngayon, ako'y ganap na teacher, no, na isang assistant professor. Ganun din, no? Tinutulungan ko din yung mga estudyante na nangangailangan ng tulong. Pay it forward kasi tinulungan ka rin nila na makatapos. So, you have to also correct. For those students na para makatapos din sila. Yun. Ayan. So, maraming example pa niyan, Mami. Basta anything na alalahanin mo yung mga taong tumulong sa'yo. Then, kung naalala mo sila, then extend help to others na halos pareho lang. Yan. Ang pagtulong binigay. Yes, ano yan pagiging grateful yan. Diba? Yes, pagiging grateful. Ayan, next, Mami. Okay, next, ayan, right goals. Ito ang dapat nating gawin para ma-push o ma-pursue ang ating mga plano sa buhay. People who write down their goals are 42% more likely to achieve them. Whatever you want in 2024, commit to paper. So, kailangan isusulat natin kung anong gusto natin na mangyari sa 2024. Kasi iba yung nasa isip lang, iba yung nasa papel. Para anytime. Kaya nga, maganda talaga pag meron kang notebook na diary for 2024. Isusulat mo doon lahat ang gusto mo na mangyayari sa 2024. And then every now and then, ma-check mo, na-attain ko na ba ito? Na-achieve ko na ba ito? Ano ba kulang ko rito? Diba? So, meron kayong goals na dapat nakasulat para alam mo anong gusto mong marating. So, although hindi naman lahat ng goals ay natutupad,
Pero mas maganda yung nakasulat kasi mas marami ka pa rin mabubuo. Because you will be encouraged to do this, to do something, to be resourceful, para yung goals na yan ay ma-attain. Yan, mga kapatid, Yes. mga kausapang pantahanan, huwag matamad magsulat ng anong gusto ninyo. Minsan kasi, nagsusulat tayong napaka suntok sa buwan. Kailangan smart ang ating mga goals, no? Sinasabing reachable, di ba? Attainable, di ba? Time-bound, specific, Realistic. measurable. Kaya kailangan talagang lagi nakalagay ang smart. At huwag tayo magsusulat ng isang goal na ang hirap abutin. Dahil kahit sino, mahihirapan. Yung talagang goals, ano ba talagang gusto mo na mangyari sa'yo, Yeah. na ikabubuti mo, para sa'yo at para sa pamilya mo. Diba? Yes, Ganon. Mami. Naku, I'm about to write the goal to be a billionaire. Pero nung sinabi mo, smart, ay mali. Hindi pala billionaire. Ano lang, thousandaire. Pwede yan, Mami Feb. Basta pag sumisweldo ka, make it a point na magtatabi ka na agad. Huwag yung ang savings mo kung anong natira. Kung meron kang 10,000, itabi mo na yung 3,000. Kasi mahirap naman pag malaki, ano? 3,000, huwag kalimutan mo na yun. Doon sa 7,000, doon ka na lang maglaro ng mga bills mo and everything mo. Ganon. Kasi pag hindi mo siya ginalaw, at nagising ka isang umaga, after 10 years, aba, ay milyonaryo ka na talaga, Mami Feb. Yes, Mami. Meron nga akong kakilala na ang kanyang income 15K lang yata isang. Basta mababa lang. Naunahan pa Oo. tayo naging millionaire. I mean, Diba? kaysa doon sa mga matataas na sweldo. Yes. Pero siya, sabi niya, ay nako, ano na, dahil hindi ko ginagastos masyado yung mga sweldo ko. Millionaire siya. Nakabili siya ng Oo. bahay niya nang hindi umutang sa bangko. Yeah. Willingness lang talaga yan. Yes, ma'am. Willpower, ika nga. And of course, Mommy, ito sa mga Yan. marites, Marites. di ba? Talk less, listen more. Kasi the more you talk, parang tayo, no? Daldal na. Nagkakamali, no? Hindi. Ang tingin ko dito, Mommy, it's about be mindful of what we Yes. share. Be mindful, no? Kasi minsan may sinishare tayo na dapat pang atin-atin lang, ganyan. Pero nakaano na siya, no? Na social media na't lahat, no? Kasi ito, applicable din to sa social media, eh. Mas maganda yung konti lang. Kaya nga minsan pag nag-Facebook post, mas maganda yung konti lang yung sabihin mo kaysa yung marami ka sasabihin. Magkamali ka pa ng Oo. grammar mo. Oo, yes. Oo. O yung mga may masaktan na tao, hindi na-acknowledge, ganyan. Oo. Ganyan. And ito yung maganda dito, Mami, yung listen more. Kasi syempre, we are so busy and yung listening pala, it's really an art and an act of care, no? When we listen to our family members, to our friends. And I think ang isa sa nakita ko rin dito, we listen to ourselves. Yung learn to listen kung ano yung sinasabi mo sa sarili mo din. Kung ano din yung nais iparating sa'yo ng Diyos. Kasi di ba, what we need to also reflect on the things that happen sa the whole day or ilang araw na, ganyan. Listen more. Kasi we listen to your thoughts and malay mo, no, meron ka palang makukuhang magandang idea or lesson because you listen to yourself. Kasi di ba, minsan di natin napapakinggan sarili natin dahil you are so clouded with so many things. Yes, oo. Di na natin masyadong hindi tayo masyadong kapag-reflect. Yan. Kaya listen more, talk less. O, Mami, talk less, ha? Dito sa ating usapang pantahanan, hindi tayo pwede mag-talk less kasi kailangan nating i-expound at kailangan nating mag-share ng ating mga kaalaman, di ba? Ang ating kasi, we talk more because we would like to express our
thoughts. We would like to share what we know. Ganon. Kaya tayo Oo. medyo madaldal. Alam mo naman, teacher, madaldal. Oo, yun lang, no? Well, Mami, ang dami na natin. Ito na yung pinaka-last natin na tip, no? Actually, we came up with 20 plus na tip. And mamimili na lang kayo dyan. Kung ikaw, Mami, Yes, ang tatanungin, ano dun sa mga nabanggit natin ang isasama mo sa bucket list mo ng New Year's resolution? yung declutter at saka meditation. Yun, no? So, yun. Kasi yung talkless, medyo matagal-tagal pa sa akin. Kasi nagtuturo ka. Pero yung meditation and decluttering, ako, I have to focus on that. Yung pareho din tayo, no? Kasi yung iba namang na-mention natin, parang alam na natin yun, no? Nagagawa. Yes. Ayan. Sige, Mami Narlene, maraming salamat sa iyong mga ideas, no, na binigay. Sa'yo din, Mami Pen. For the whole year. Yes. Nakasurvive na naman tayo. Kasi di ba? Nakasurvive na tayo. We started 2020. And then, now came 2024. Magpo 4 years na pala tayo by next year. Yes. At hindi pa rin tayo bumibitaw. Kasi nga naman, naniniwala tayo sa power of sharing. No? Kahit konti lang ang nanood sa atin, kunyari lang, no? Pero marami tayong episode na marami namang marami na tayong maiiwan sa mundong ibabaw. Mami, na mapapakinabangan ng mga estudyante. Yes, so kasi parang legacy mo na ito, mawala ka man sa mundo. Yes. Andyan naka-record, no? Oo, merong kahit sinong tao pwedeng ma-access ito. Yes, at marami na tayong fans kahit hindi natin kilala. Ang dami na yung subscribers na nagpapasalamat, no, na wholehearted ako. Because of the episodes, the sharing that we are doing for the rest of the year. Yan. And for the previous year. Ayan, Mami. Happy New Year to all. At lagi po nating alalahanin na yun nga po sa usapang pantahanan ng aming pong dalangin ay maging maayos po ang ating 2024. And manalangin tayo para naman anuman po yung mga trials na harapin natin ay maano po natin siya, malalampasan natin, maayos. Ayan, Mami Narlene, what's your parting words? Maraming salamat sa inyo, Mami Fem, lalo na sa iyo na nakasama kita ng 3 taon and more counting, ika nga. At maraming salamat sa mga tumatangkilik sa amin ni Mami Fem na kami po ay taus-puso nagpapasalamat dahil sinasamahan niyo kami. 3 taon na po at papasok na naman ng 2024. Sana patuloy niyo kaming samahan at sana kami rin po ay magabayan ng Puong May Kapal na makapagbigay pa ng maraming episodes na makakatulong sa inyong araw-araw na pakikipagbuno sa buhay. At maraming salamat, of course, sa lahat ng aming subscriber. Kaya please, like, share, and subscribe to our YouTube channel, Usapang Pantahanan. And if it is not asking too much, please include Lalit's project. It's all about sewing and other activities in home economics. And promise, this 2024, marami tayong gagawin at magsisipag na po si Mami Narlene. And of course, everyone, please be safe. And may all of us receive the blessings of God for this 2024. For all the things that we are praying for, sana makamit na nating lahat yun. And Mami Fem, alam ko nakamit mo na ang isa sa mga prayers mo. And of course, I'm very happy na ikaw ay pupunta sa malayong lugar for your presentation of your research. Naku, kung di nga lang, gusto sanang sumama sa iyo. Yan. Ayan. Thank you, Mami. Ayan. And of course, kita-kita po tayo next year. Kasi next year ay marami kaming mga sorpresa ni Mami Narlene. No? Marami tayong mga episodes mula sa ating mga matatalinong estudyante ng University of the Philippines na meron silang isi-share sa atin. Mga magagandang ideas
on how we can strengthen home and family life. Ito po si Mami Pem. Ito po si Mami Narlene. Dito lamang Dito lang sa Usapang Usapan Pantahanan. Tahanan. Bye! Have a Bye-bye. nice God bless weekend. everyone. Good night. Happy New Year. Happy New Year to all!